Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to Eats. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, 12 sa buwan ng Nobyembre taong 2025. At dito po sa ating screen ay ang imahe po. So ito po yung pinortray nila. Itong tatlong mountain ranges. Ito pong Caraballo Range, Sierra Madre, at ito pong The Cordilleras. At ayon po sa kanila, ito po ang silent guardian of Luzon. Mountains that endure every storm. So ayon po sa kanila, sa mga naniniwala, ito pong kahabaan ng mga mountain ranges na ito po ay nagbigay protection dito po sa sa mga kababayan natin sa Luzon. Meron namang kumukontra, lalong-lalo na yung storm chaser daw, yung foreigner na storm chaser. Hindi naman siya daw naniniwala na pinahina ng Sierra Madre itong bagyo. Wala akong pakialam sa'yo. Hindi ka naman taga dito sa Pilipinas eh. Kung ayaw mo maniwala, bahala ka kung sino ka mang storm chaser ka. Pero ka man naniniwala na itong Sierra Madre, itong Caraballo Range at itong The Cordilleras ay nakatulong po at naproteksyonan po itong ating mga kababayan dito po sa Luzon. Wala akong pakialam dun sa na yon, sa foreigner na yon, storm chaser. Doon ka sa Amerika kung gusto mo. Basta kami naniniwala na itong nilikha ng Diyos na katulad ng Sierra Madre, ito po ay ginawa ng Diyos para protektahan ang ating mga kababayan dyan sa mga lugar na yan. Ayan nga, ang tatlong tagapangalaga ng Luzon. Kung hindi kayo naniniwala dito, bahala kayo sa buhay ninyo. Siguro, kayo yung mga mga nagmimina. Kayo yung mga kumikita sa pagmimina. At gusto nyo lang i-justify na na okay lang magbina kami rito kasi wala naman silbi itong tatlong ito Sierra Madre, Caraballo Range, itong Cordilleras, wala naman silbi yan. Kaya siguro sinasabi ng mga hinayupak na yan na hindi naman daw nakakatulong. Ito, basahin ko lang mabilisan lang ito. Kasi meron tayong pag-uusapan tungkol dun sa isang celebrity na binabatikos ngayon. Bakit siya binabatikos? Kasi nag-endorse po ng party list po na sumusuporta sa isang minero o parang mining company. Pero bago yan, gusto ko lang munang pakita sa ating mga kababayan kung ano ba na itulong na itong tatlong mountain ranges na ito kasi kinakalat nga ng foreigner, wala naman daw kwenta. Sira ulo yung foreigner na yun eh. Kung ayaw mo maniwala, bahala ka sa buhay mo, lumayas ka dito sa Pilipinas at doon mo yan, doon ka sa ibang bansa mag storm chase. Basta ang mga kababayan natin naniniwala na itong mga ito ay dapat protektahan. May mga senators po nananawagan na dapat protektahan po ang Sierra Madre. Protect o save Sierra Madre. Dahil nga po marami na po nagmimina ron. So, ito. Ang tatlong tagapangalaga ng Luzon, tahimik man silang nakatindig. Ang mga kabundukang ito, ang tunay na kalasag ng Luzon, matatag na humaharang sa bawat bagyo at nagbibigay buhay sa ating lupain. Unang-una, Sierra Madre, ang pinakamahabang kabundukan sa Pilipinas mula Quezon hanggang Cagayan. Siya ang unang depensa ng Luzon laban sa mga bagyo. Dahil sa kanya nababawasan ang lakas ng hangin at ulan bago ito marating ang mga bayan. Isa rin siyang tahanan ng napakaraming uri ng hayop at punong nagbibigay ng hangin at tubig sa atin. O yan po yung Sierra Madre. Caraballo Range, ang tulay na nag-uugnay sa Sierra Madre at Cordilleras. Bagaman tahimik at hindi ganong kilala, mahalaga ang papel nito sa pagpapanatili ng daloy ng tubig at pagprotekta sa mga kapatagan sa gitnang Luzon. Siya ang tagapaghatid ng buhay sa mga ilog na bumubuhay sa ating mga palayan. The Cordilleras, ang matatag na bantay ng hilaga, tahanan ng mga sinaunang kultura at ng Barawe Rice Terraces na tinuguriang hagdan ng langit. Pinapatunayan ng Cordilleras ang katatagan at karunungan ng kalikasan at ng mga taong namumuhay ng may pagkakaisa rito. Ang tatlong ito, Sierra Madre, Caraballo at Cordilleras ay mga buhay na tagapangalaga ng Luzon. Sila ang sumasalo ng unos, nagbibigay ng tubig, hangin at buhay. Ngunit habang sila ay patuloy na nagtatanggol sa atin, tayo naman ay patuloy na dapat maging tagapangalaga nila. Dahil kapag sila ay nasira, tayong lahat ang mawawalan ng sandigan. Ayan mga kababayan, kaya marami pong nananawagan ngayon na protect Sierra Madre. Protect itong Cordilleras, Caraballo Range, lahat po dapat protektahan.
Yung mga naninira po dito sa ating mga sa ating mga kabundukan ay dapat po nilang ihinto yan. Ito na nga lang po yung talaga maaasahan natin, yung flood control. Wala naman eh. Flood control pinagkakapirahan lang eh. So mas dito kami naniniwala na itong nagbibigay ng proteksyon kaysa sa flood control. Yung flood control, may proteksyon, pinoproteksyonan yung mga corrupt. No, mga protector din, mga corrupt din. So, ang flood control na yan. Tingnan nyo, tagal-tagal na. Ang dami nang nasangkot ng mga pangalan. Meron na ba nakulong? Ni isa wala pa nakukulong. Ano nangyayari? So, dapat po, ihinto po ang pagmimina dito po sa mga mountain ranges. Ito pong Silent Guardian of Luzon. So, dahil dito mga kababayan, binalikan po ng mga netizens yung isa pong celebrity na endorser ng mining company. Binabati ko siya ngayon. Sino yan? Kilala niyo ba? Sige nga, kilala niyo. Ito, papakilala ko sa inyo. Ito mga kababayan. Kilala niyo ba yan? Sikat yan. Dati itong endorser ni BBM. BBM. Diba? Ayan po si Tony Gonzaga. Si Tony Gonzaga po ay binabatikos. Bakit? Dahil po siya ay nag-endorso ng pro-mining party list. Binatikos sa social media ang aktres at TV host na si Tony Gonzaga Soriano matapos kumalat online ang kanyang pagpopromote sa isang party list na umano'y nakatuon sa pagmimina. Ayan, post po ito nung nalo ko na. Ayan money, money, money. Ayan mga kababayan, basahin ninyo. Money, money, money. Ayan. Kay Tony, importante pera, walang prinsipyo. Simpleng endorser ng mga corrupt, madaling kumita ng pera kahit mali. Ayan binabasa ko lang yung comment. Pera, pera. So ayan mga kababayan, binabatikos po si Tony Gonzaga. Dahil po dito sa nangyaring bagyo at sa sobra pong pagbabaha. Na ang sabi nila, ito ay sanhi po ng pagkakalbo ng ating kagubatan. Dahil po sa pagmimina. Lalong-lalo na nung nangyari doon sa Cebu. Diba? Kalbo na. Yung green, naging brown. Ibig sabihin, wala na po yung mga puno. Tapos sa Sierra Madre, nakita rin, ang daming portion doon, nakulay, brown na. Nakakalbo na po, tinatanggal nila yung mga puno. So, nagagalit po ang taong bayan sa mga mining companies. Doon po sa kumikita sa pagmimina. Walan nyo Ito pa lang si Tony Gonzaga, nag-promote ng party list na pro-mining. Ito mga kababayan, pakita ko sa inyo yung video Siguro iba sa inyo, hindi pa nakikita to. Alright, ito mga kababayan. Hindi ko po play yung yung audio kasi baka baka may copyright po. Yari tayo pag na-copyright tayo. Pero ito po yun BBM party list 151 sa balota. Alright, so BBM party list. Nakasulat dito, join the movement towards a brighter future for our mining communities. Empowering change, one mine at a time. Let's rise together. Ito mga kababayan ipi-play natin kasi sasayaw-sayaw dyan si Tony Gonzaga Pakinggan natin konti yung sounds Sa umpisa lang pero hindi ko itutuloy baka makapiright tayo ito. Pag walang responsible mining, walang selfie. Pag wala daw responsible mining, wala daw selfie. Ayan. Hindi ko natutuloy may sounds kasi baka makapiright tayo. Dire-diretso lang. So walang selfie raw pag walang responsible mining. Ano pa? So walang chika. Walang chismosa. Kapag walang responsible mining. Kasi syempre sa cellphone, di ba? Yung mga GC, chichismisan sa GC. So wala daw cellphone kapag walang mina. Ayun ang gustong sabihin ni Tony Gonzaga. Ano pa? Dahil sa cellphone batteries, galing sa mina. Galing sa mina raw yung mga cellphone battery. So pag walang responsible mining, walang mina-mina, wala daw tayong cellphone batteries. Parang wala na ring cellphone kasi hindi naman gagana ang cellphone, walang battery.
So, yung cellphone daw, cellphone batteries galing sa mina. So, wala raw tayong selfie. Wala daw tayong chika-chika, walang GC. Oh, yun ang sinasabi ng ng kanyang pagpo-promote ng BBM party list. Ha? Ano ba yung BBM party list? Bangon bagong minero. Ayun na tayo. Hindi ko mabasa, ang liit eh. Mamaya makikita naman natin. Tuloy natin. Kutsara, silya. Yung kutsara, silya. At mesa. Naku, nawala. Ayan, wala. Walang car. Wala din daw car. Natumba sila dahil walang car. Nawala yung car. Nawala yung lamesa. Ayan mga kababayan. Habang sumasayaw si Tony Gonzaga. Wala ring biyahe sa highway. Siyempre, walang biyahe sa highway kasi nga, wala pong car. Dahil yung car daw, parang sinasabi niya galing sa pagmimina. Ha? Sabi niya, tuloy natin. Dahil bakal at simento. Ang ganun pa si Tony Gonzaga. Sige, sayaw kayo. Dahil bakal at simento. Sige, walang birit. Walang birit. Naku, wala tayo mga videoke niyan. Yung mga mahilig mag-videoke. Sa bahay lang dapat sa bahay lang kayo mag-videoke Wag dun sa may mga barbar baka may mga ka-table pa kayo. Huwag yung gagawin. Kung mag-videoke kayo sa bahay lang kaso kung wala daw mina, walang birit. Hindi tayo makakakanta, walang videoke. Ano pa? Wala nang games, patay na. Yung mga addict sa online games, sa cellphone, wala nang games. Siyempre, wala nang talpakan. Okay yun. Kung talpakan, kasi marami na addict sa talpakan Buti na wala na pero meron pa rin meron pa rin ako nakikita. So, wala raw games. Yung mga Mobile Legends, kung ano-ano pang mga games yan. Wala raw games. Ano pa? Dahil microphone at speakers, galing sa mina. Yung microphone, yung speakers, galing daw sa mina. Ayan po sabi ni Tony Gonzaga. Ayan, pasayaw-sayaw. Ang dami niya ng kasama nagsasayaw. BBM party list. Ayan, hindi po Bongbong Marcos party list po yan. Hindi po Bongbong Marcos galing sa mina. Nag-brown out. Brown out ba? Tapos nawala yung mga microphone. Nangyari. Walang bugs. Anong walang bugs? Ano yun guys? Walang bugs. Walang ganap. Walang bugs. Walang ganap. At dahil may dagdag, buhay at sarap. May dagdag buhay at sarap daw ang pagmimina. Baka sa'yo lang. Kasi syempre malaki bayad sa'yo dyan. Pero dun sa mga nasasalanta ng bagyo, mga binabaha, ewan ko kung merong dagdag buhay at sarap sa kanila. Ang galing sa mina. Ayan, sige, sayaw. Sayaw si Tony Gonzaga. Ano pa? Galing sa mina. Sige. Ano raw? Teka. Ito wala naman sigurong sound dito. Ang sabi niya? Salamat sa mga minero. Dahil sa inyo, may progress at happiness. Kaya, bangon bagong minero. Bangon bagong minero pala. Bagong minero, bagong lakas, bagong Pilipinas. Ayan pala yung pinromote ni Tony Gonzaga. 151 sa balota. Nanalo ba to? Hindi ko alam kung nanalo to. Hindi ata nanalo to Bagong minero, bagong lakas ang bagong Pilipinas. BBM party list. Ayan pa yung pinromote ni Tony Gonzaga. Walang Diyo, ano pala to? Mga grupo ng minero. Mining. Ayan po yung tinuturo na mga dahilan kaya grabe yung nangyari sa Cebu. At buti na lang pagdating sa Luzon ay meron tayong Sierra Madre na humarang doon sa bagyo at nakatulong kahit papano mabawasan yung lakas ng bagyo. Pero yung Sierra Madre, meron din mga portion doon na may ginagawa ng pagmimina.
O kaya nagagalit ang taong bayan, tigilan niyang pagmimina dyan. At dahil nga doon, Protect Sierra Madre, pati yung yung doon sa Cebu, di ba, natira nga si Slayer Young. Hindi na si Slater Young ba? Slayer na raw kasi maraming nagurgur dun sa Cebu Di ba? So Slayer Young na raw ang tawag na sa kanya. Tapos ito naman, nag-promote pala to ng bagong minero. Walang Diyo. Ayan, si Tony Gonzaga, mga kababayan. Kaya marami po nga nagalit Ito mga kababayan, isa pa sa mga post. Etong si Tony Gonzaga sangkot sa matinding fake news ukol sa pagmimina. Kasi meron silang tinatawag na responsible mining. At hindi raw yan totoo. At walang batayang teknikal at panlipunan. Habang ang tunay na realidad ay patuloy na sumisira sa ating kalikasan. Sa kabila ng mga pahayag ni Tony Gonzaga at Bagong Minero sa kanilang YouTube documentary na nag-aangkin ng responsible mining, malinaw na ito ay naglalaman ng puro fake news at mapanlinlang na mga pahayag. Ayon po yan dito sa sa isang komandidato na senador nitong nakarang eleksyon. So kalokohan daw to, hindi raw totoo. Wala daw responsible mining kasi lahat po ng pagmimina ay nakasisira po sa kalikasan. Kaya nga siya po ay napag-uusapan ngayon lalo na sa X. Dahil nga ginawa niyang advertisement yun, yung pinanood natin. So bilang pagtatapos, basahin lang natin ilang comment dito ng ating mga kababayan tingnan nga natin kung ano yung mga comments dito. From endorsing unit team, bakit naman tayo magagalit baka bayad si Tony, baka kumita si Tony. Ang prinsipyo ni Tony, hindi nabibili ng pera. Ay, ano to? Hindi daw nabibili si Tony. Ano yan? Kaya ako ayaw kong mag-endorse dahil lang sa kikitain pera, dapat may malasakit sa kalikasan. Okay naman sana, pero dapat government ang may-ari ng mining, hindi sa private. Pero wala napunta sa private. Ayan. Party list ng minero o ng mining company. Buwagin ba kasi ang party list system na yan para mapalitan? Basta paglaos na hindi na namimili ng endorsement, sa importante bayad sila. Ayan mga kababayan, marami talaga nagagalit dito sa pagmimina. Siyempre, hindi mo kasi mararamdaman yung epekto kung walang nangyari. Nangyari na. Nakita naman natin. Nakita natin yung yung nangyari sa Cebu at yung ginawa ng Sierra Madre, yung protection na binigay niya dito sa super sa mga tao laban dito sa super typhoon. So talagang dapat ay tigilan na po yung pagmimina, lalo na po doon sa mga kabundukan na talaga nakakatulong sa atin sa oras ng dilubyo o kagaya nung ito ni Uwan nung super typhoon. So yung mga kumikita sa mina, syempre kukontra yan. Ay natrabaho nila, doon sila kumikita, doon sila yumayaman Kaya nasa gobyerno na yan. Kinakailangan ng isang magaling na leader para kung gusto yung ituloy ang pagmimina, siguraduhin nyo na hindi maapektuhan ang kalikasan. Pero sabi nga nila, wala naman daw pagmimina na hindi nakaka-apekto sa kalikasan. So bahala na yung mga eksperto. Pero dapat protektahan itong Sierra Madre, itong ating mga mountain ranges na talagang tumutulong at nakakabawas sa epekto ng malalakas na bagyo katulad ni Uwan. Alright, so yun lang po muna. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toids. Ingat po tayong lahat. God bless po.